So magandang araw, magandang hapon, magandang gabi. Depende ho yan sa time zone ng ating lugar at sang sulok man tayo ng ating mundo. Sa mabuti tayo na kalagayan at walang sakit-sakit ang lahat. Sa mga kababayan nating OFW at mga kababayan natin na nandyan sa Pilipinas, mapagpalang araw sa ating lahat. Okay, so mga kababayan ko, well, tuloy-tuloy lang tayo sa ating pababalita dito ng mga tamang balita at sasagutin ang mga maling informations na ipinapakalat ng mga fake news peddlers, ng mga anti-Marcos, lalong-lalo na ng mga DBS vlog mga kababayan. Yes, dapat sila sasagutin. Bakit? Kasi paghahayaan natin sila na lagi pang naninira araw-araw kay BBM sa Marcos sessions, sa katagalan mga kababayan, ang kanilang mga paninira ay maging totoo yan sa mata ng ibang tao. So, dapat silang sasagutin kasi ang bagong Pilipinas, bawal po ang mga sinungaling. At syempre, kasama niyo pa rin si Sir Ivan, ang pinakabulol na vlogger sa balat ng YouTube, pero bibigay sa inyo ng mga totoo at mga preskong balita na kinukuha natin sa ating kapitbahay na social media. So, magandang buhay sa ating lahat mga kabayan and happy Thursday sa ating lahat. Okay, so before na magsa mga kabayan, well, siyempre, alam na ho nating lahat na kung saan. I-check muna natin dito kung sino yung mga nakapasok sa ating top 5 commenters doon sa ating last vlog. Sila pa yung ating tinatawag mga kabayan na mga keyboard warriors. At nandito sa listahan, anong una po? Si Ma'am Shane Sibal. 110 po lahat ang kanyang mga comment mga kabayan. Isipin yan, 110 lahat. Sumabog po si Ma'am Shane Sibal. Nandiyan po sa listahan si Robel Ferrer Official, 48 lahat. Diyan po si Eduardo Cartera, 34 lahat. Maria Medasiplon, 34 lahat. At saka si Arlen Pianar, 14 po lahat ang kanilang mga nakon magkabayan. So I am very sure, uunahan natin sila. Kasi nga sasabihin dito ng mga anti-Marcos, na mga haters po ni Sir Ivan, na yung mga com na yon o yung mga ganun po kadami na nag-comment magkabayan, sila daw ay mga robot o sila po daw ay mga trolls. Dito po sa ating channel, wala pong trolls dito. Mga legit po yan mga comment mga kabayan, yan po ay legit na mga account at sila po ay mga solid po ng mga viewers. At kung bakit sila, marami pong na-comment kasi nga galit na galit sila, inis na inis sila sa mga paninira po nila kay PBM. Okay, so thank you so much po sa ating mga top 5 commenters. Siyempre, acknowledge na po natin ating mga channel members. Nandyan po ating pinakabago na membro po sa ating channel, si Gold Digger. Welcome po sa ating channel, Gold Digger. And thank you so much also kay Eva Ponsalan. Nandiyan po si Posong Inaming, Samuel Membrado, Cosmo Defender, Fizz Calante, Rosetta Rowell, and Bia Bibar. I-greet natin ang happy birthday si Ma'am Esther Dison. Happy birthday. And also happy birthday sa tatay ni Ma'am Annalyn Gonzalez. At syempre, i-greet po natin, saka welcome natin mga membro po ng Hope of God Church, Hong Kong Bohol Care Group. Nandiyan po mga membro po ng Sovereign God Christian Church na pinangunahan po ni Pastora Rebecca Militar Olayaw. At syempre, ang ating mga early birds, nandyan po kasama natin si Elena Camara Lopez, nandyan po si Ralis Carlinga, nandyan po si Blessy Carunan, Rose Guevara, Gigi Domingo, na nandyan sa LA, California, Hachu Purificacion Ancheta, nandyan po si Maria Cristina F. Manimbao, Noel Narcida, Leonardo Steliero, nandyan po si Kemi, Erlinda Balarasa, and Ma'am Elma Banyaga, na nandyan sa Rome, Italy. Okay, so mga kababayan ko, actually, marami pong nag-reach out kay Sir Ivan, mga haters man, o yung ating mga solid viewers. Ito po ay tungkol po mga kababayan na gusto nila akong pasagutin po doon sa, di ba, nabuko dito yung mga nanira daw doon sa rally po sa Liwasang Bonifacio mga kababayan, yung siniraan daw yung pre-rally daw ng SMNI o ng KOGC. Di ba, I think all of you na, siguro kayong lahat na po, nakita nyo na po yung interview ng SMNI doon po sa mga ralista na hindi po nabayaran mga kababayan. Hindi po nabayaran. So ngayon, gusto nila makita po or marinig po ang ating comment dito
ang ating opinion or paano ko daw ito malustan mga kababayan. Di ba, finitsyon natin dito si Ninyo Barsaga mga kababayan. Kasi nga si Ninyo Barsaga, siya po yung nag-interview doon sa mga hindi daw nabayaran na mga rallyista mga kababayan. Pero meron pong siyempre naglabas po ng video yung SMNI, yung Sunshine Media mga kababayan sa SMNI na pinuntahan nila yung mga rallyista na hindi daw nabayaran noon, sabi ni Ninyo or sabi po nung in-interview po ni Ninyo, kasi nga na-discover mga kababayan kung saan ito nakatambay. Pinuntahan ng mga kababayan. Actually, 4 po yung na-interview nila. So, doon po sa interview po ng SMNI, pati po ng mga vloggers mga kababayan, kasi nga yung mga vloggers at saka mga kaibigan po ng taga-SMNI nagpunta doon mga kababayan. In-interview nila yung pong nandun po sa video ni Ninyo at saka nilinis daw nila yung kanilang pangalan mga kababayan. So ngayon, gusto lang marinig po ang ating comment dito kasi nga yung kapulisan po natin, si spokesperson, nakalimutan ko lang yung babae mga kababayan, nagsalita na po dito. Kasi nga, sabi po doon sa balita na posible daw na makasuhan itong si Ninyo Barsaga ng taga KOGC mga kababayan. At posible rin daw na makasuhan po ng kapulisan na kasi nga, di ba sabi po nung na-interview po ni ng taga SMNI na nakasuot daw si Ninyo ng white shirt na merong logo po ng pulis mga kababayan. 'Di ba? Sabi niya, actually yung 4 ba yata yung lahat ng sabi noon na naka-white shirt si Ninyo, tsaka kalbo ng mga kababayan. Meron ng logo ng pulis. So doon pa lang may problema po itong si Ninyo mga kababayan. Pati rin po yung regional director ng police sa NCRP mga kababayan, talagang sabi niya na hindi niya kilala yung si Ninyo at wala daw vlogger na anong pangalan mga kababayan na kabilang daw or member daw ng kapulisan. Pero doon po sa sinabi po ng NCRPO, pwede natin silang madibang mga kababayan. Bakit, Sir Ivan? Kasi nga may discovery ako na live po ni Ninyo mga kababayan, mamaya ipapakita natin yan at pwede niyang gamitin yon para po niya malusutan yung mga akusasyon sa kanya mga kababayan o yung posible po na ikakaso sa kanya. Pwede niyang malusutan yan. Pero iklaro ko lang po dito mga kababayan na yung ilalabas ko mamaya na aking opinion at analysis po sa sitwasyon po ni Ninyo Barsaga, syempre ang makapagbigay dito ng tama pa rin po na explanation si Ninyo pa rin po mga kababayan. Okay? So mamaya pag-usapan natin yan at syempre pag-usapan rin po natin si Senator Amy Marcos yung tungkol po doon sa total po ni Senator Robin Hood Padilla mga kababayan na hindi daw ipakontempt itong si Quiboloy. Di ba nasalita na po si Amy Marcos mga kababayan. Pero doon po sa kanyang doon po sa kanyang press con, medyo hindi ko nagustuhan kasi nga kitang-kita natin dito at very obvious talaga kung saan siya panig mga kababayan. Di ba maraming ang nagsasabi na parang wala na talaga si Amy Marcos at hindi na yan po maranalo po sa next na eleksyon mga kababayan. Bakit? Honestly, hindi ko na talaga maintindihan po sa Amy Marcos mga kababayan. Hindi ko maintindihan talaga kasi nga concern siya doon po kay Quiboloy na sabi niya ng kawawa daw. Pero maraming ang nagsabi, pati nga si Sir Ivan, hindi ba siya naawa kay BBM na lagi pong binakbakan po ng mga paninira mga kababayan na mga fake news? Hindi ba siya naawa kay BBM? Di ba? Pero doon po kay Quiboloy, awang-awa siya mga kababayan. Para daw kinuyog daw. So doon po sa press con po ni Amy Marcos mga kababayan, pag-usapan natin yan mamaya kasi nga si Amy Marcos binakbakan siya ng isang attorney mga kababayan. At syempre, marami pang iba. Alam niyo po si Sir Ivan, marami itong binibatawan dito ng mga pasabog every time na maglalabas tayo ng mga bagong balita dito sa ating channel. Okay, so before na magsama mga kababayan, well, syempre, kukumustahin ko muna kayo at saka shoutout natin ating mga pinalangga po na mga legends, ang ating mga senior citizen. Hello po, kumusta? Kumusta? I'm hoping po na nasa maayos kayo na kalagayan. Kukumustahin rin mga kababayan ang mga pinalangga natin na mga Marcos Loyalist. At syempre, nandyan rin po mga kababayan nating DDS all over the world. How dito mga kababayan, lalong-lalo na, maraming salamat sa Uniteam supporters. And of
viewers, thank you so much. Sa mga learning viewers, mga supporters ng Sir Ivan, mga Suki Listing Channel, thank you so much. At maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At syempre mga kabayan, i-welcome rin po natin ating mga new subscribers, mga bagong pasok Listing Channel. Welcome to the family and thank you po for appreciating our channel. At syempre mga kabayan, i-welcome rin po natin ating mga kababayan po, mga viewers na mga Pinklawan at mga Dilawan. Well, siya nga pala mga kabayan, meron kasi akong nabasa po na comment doon sa ating last vlog, si Ma'am Elina mga kabayan, nag-comment sa atin, sabi niya, Sir Ivan, bakit hindi mo na ako na-shoutout? Sabi niya mga kabayan na siguro daw hindi siya OFW, kaya hindi daw natin siya ma-shoutout dito. Well, alam niyo po, lahat po welcome na welcome dito, ma-OFW ka man, or nandyan ka lang po sa Pilipinas, lahat po i-shout out ni Sir Ivan. Pero siyempre, limitado lang tayo mga kabayan kasi nga kapag shout out na lahat ang ating babanggitin dito, maubos na po ating oras at baka buong vlog natin mga kabayan, puro na po shout out. Okay? So, kinukulit ko lang po, kung napapansin niyo po, di ba, first ating i-shout out, mga 20 lahat na mga pangalan mga kabayan. 20 ho yan lahat. So, yung pong 20 na yun, sila po yung mga early birds natin. Okay? Take note po, early birds ho yan. So, kay Ma'am Elina Camara, sana po, kung gusto niyo pong ma-shoutout, lagyan niyo po ng shout po na word, SHOUT ang inyong comment. I am very sure, 100% ma-shoutout po kayo, Ma'am Elina. Okay? So don't worry. Lahat po ay welcome dito. Okay? So wag na magtampo. Nagtampo si Ma'am Elina. Siguro, isa po siyang kung siya po ay kabilang dito sa mga senior citizens, well, isa na po siya sa ating nasyata mga kabayan. Diba? Sinasatan natin mga seniors. So kapag kabilang siya sa mga Marcos Royalist or DDS or mga bagong viewers, kabilang na ho siya sa ating mga nasyata. Okay? So anyways, una po sa ating pag-uusapan mga kabayan, well, syempre, dito muna tayo po sa balita tungkol sa inflation. Kasi nga yung mga anti-Marcos, abay, kinukutsa na lang po kami mga kabayan. Kinukutsa na lang po yung mga Marcos kasi nga yung inflation po sa Pilipinas, sa report nila sa February, tumaas mga kabayan. Diba, ang report po sa January is 2.8% po yung inflation. Pero nang inilabas po yung report po ng February, 3.4% mga kabayan. So kapag tataas po yung inflation, may mangyayari mga kabayan na baka tataas rin po yung presyo ng ating bilihin dyan sa Pilipinas. Ginamit na naman po yan ng mga anti-Marcos, pangutsa dito sa mga Marcos mga kabayan. Pero ipakita ko sa inyo yung balita kasi nga i-explain nila dito kung paano nila matugunan mga kabayan para hindi po tataas yung presyo ng bilihin natin dyan sa Pilipinas. So for more details, let's watch this. Samantala, puspusan ang mga hakbang ng pamahalaan para sa mas abot kayang presyo ng mga produkto para sa mga Pilipino. Katunayan, aprobado na ang higit 400 milyong pisong pondo para sa Rice Competitiveness Enhancement Fund. Si Clazel Pardilla sa detalye. Sa paglalako ng lobo, kumukuha ng pambili ng bigas si Mang Delfin. Pero dahil madalas kapusin ang kita, napipilitan siyang tipirin ang sarili para may matira sa kanyang pamilya. Dati kumakain ako dito 3, ngayon 2 na lang. Para mas tipid. Ang natitipid nyo, saan nyo po inilalaan? Sa bigas pa rin, sa bahay, tubig ilaw namin. Para tulungan ang mahirap na Pilipino tulad ni Mang Delfin, puspusa na ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. upang mas maging abot kaya ang presyo ng bigas at makontrol ang inflation rate o bilis ang pagmahal ng produkto at serbisyo sa harap ng banta ng El Nino. Kasunod ito ng paglobo ng inflation rate ng Pilipinas sa 3.4% nakaraang Pebrero na mas mataas kumpara sa 2.8% lamang noong Enero. Naitala kasi ang all-time high na taas presyo ng bigas sa loob ng 15 taon. Yung ating headline inflation of 3.4%, rice inflation contributed 1.6 percentage points of the 3.4%. So that's about 47%. Parang halos kalahati nung inflation nung Pebrero sa rice. Makikita natin yung presyo ng bigas sa world market ay patuloy na tumataas. Mahigpit na imomonitor ng National Economic and Development Authority ang presyo at supply ng pagkain at gagawa ng mga pulisiya para matiyak na sapat ang supply at abot kaya ang mga bilihin.
Sa ilalim ng Reduce Emerging Inflation Now ng Finance Department, target pabilisin ang pagbibigay ng pondo para agarang maipatupad ang mga programang makapagpapataas sa produksyon at magpapamura sa presyo ng pagkain gaya ng bigas. Inaprobahan na ng Department of Budget and Management ang 455 million pesos na pondo para sa Rice Competitiveness Enhancement Fund na nakapokus sa farm productivity at food security. Mamamahagi rin ng pamahalaan ng fertilizer discount voucher, mag-aabot ng fuel subsidy at maglalabas ng panuntunan para abatan ang dagdag singil sa mga truck na may dalang agricultural products. Sa bilateral meeting ni Cambodian Prime Minister Hun Manet at Pangulong Marcos Jr. sa sidelines ng 50th ASEAN-Australia Special Summit, pinag-usapan ang pagpapabuti ng kalakalan sa bigas. Isa ang Cambodia sa kinukuhanan ng bigas ng Pilipinas. Alam naman natin gumaganda yung production ng Cambodia. We also need to diversify our sources of imports. Ito ay kasiguruhan na marami tayong possible sources ng bigas natin. Pag nagkaroon tayo ng kung anuman na problema sa isang bansa, at least meron tayong flexibility. Una rito, naging matagumpay ang pakipag-usap ng Pilipinas sa Vietnam na nagresulta sa paglalaan ng 2 million metric tons ng bigas para sa Pilipinas. Positibo naman ang Agriculture Department na bababa sa 50 pesos o mas mura pa ang presyo ng bigas sa mga susunod na buwan. Kami nakita namin yung trend, bumaba na siya by 2 to 3 pesos. 52 yung prevailing, 53 ngayon 50 pesos. Doon sa monitoring natin, at least dito sa NCR, doon sa 13 major markets natin na minomonitor ng AMAS. March, April, ito na yung kasagsagan ng harvest ng dry season. Mas maraming inaasahan natin na bigas or palay na ma-harvest natin. So naturally during this time, pababa yung Alam niyo mga kabayan, itong nakatawa talaga itong mga anti-Marcos, yung mga haters natin. Kasi kapag makabalita sila ng bad news mga kabayan, good news yan para sa kanila. Di ba? Magunggong talaga na dapat nga magtulungan tayo. Kasi kapag bad news mga kabayan, gagamitin kasi nila yan, pangungutya po, sa pang-asar po sa mga Marcos. Kasi nga ang gusto nila na babagsak po or bumagsak po yung Marcos recession, gusto lang babagsak kasi si PBBM. Kaya masaya sila mga kabayan kapag makarinig sila ng mga hindi po maganda na mga balita. Pero yung 3.4% po na inflation, nasa target pa naman ho yung makabayan. Kasi nga, di ba, sinabi na ho yan ng NEDA noon na ang target nila, at least daw 4% pa ba makabayan. So nandiyan pa rin po yan sa target. Pero siyempre, kapag tuloy-tuloy yan, tataas makabayan, medyo meron kasing bad effect po ang mangyari. Tataas po yung presyo po ng bilihin natin dyan sa Pilipinas. Di ba, medyo mataas na po, mas tataas pa makabayan. So ipag-pray ho natin na yan po yung matugunan po ng ating gobyerno. Okay? So, next po sa ating pag-usapan mga kabayan, I think kayong lahat mga kabayan, siguro kinabahan kayo sa nangyari po sa inyong account sa Facebook kasi nga nagkaroon dito ng technical issue mga kabayan. Di ba nag-log out po? Kanina nga mga kabayan, paggising ko, abay, gulat Sir Ivan akala ko nga na-hack mga kabayan. Paano na to? Nahack yata yung Facebook So, noong nangyari na yun, talagang nag-viral po sa Twitter, nag-viral po sa YouTube, na kung saan talagang ang iba umaiyak sa mga kabayan kasi nga nagulat sila na bigla na pong na-log out ang kanilang mga account. Pero dito po, ipapakita muna natin po yung balita na kung saan ito po yung mga isinisigaw po ng mga Facebook account users doon po sa Twitter, pati po dito sa YouTube mga kabayan. So for more details, let's watch this. Isa ka ba sa mga nagpanic nang ma-log out ang account sa Facebook at Instagram? Ang inyong na-experience, hindi hacking ayon sa Meta. At ang pangyayaring yan talaga namang nag-trending na sinabayan pa ng mga memes. Ang ilan sa mga witty na reaksyon ng netizens, silipin natin mula kay Joy Salamatin. #kinabahan. Halos mapuno ng kinabahan post ang feed ng social media application na Facebook. Kasunod ito ng nangyaring glitch kagabi sa iba't ibang Meta applications gaya ng Facebook, Messenger at Instagram. Kabilang si Jason sa mga naalarma sa panandaliang pag-down ng Meta apps. Nagulat lang po ako, ganon. Hindi
Hindi ko alam kung bakit nagkaganon. Nagpanik ang mga netizens matapos mag-shutdown ang mga social media applications ng Meta. Marami kasi ang nag-akala na nahack ang Facebook nila. Ang ilang marites, doble rin ang kaba. Habang ang iba, may naisip agad pagbintangan sa pag-aakalang nahack sila. Kaya ang singer na si Daryl Ong, pabirong ipinagtanggol ang mga hacker na napagbintangan. Anya, maski naman mga hacker, inakala rin na nahack sila. Mayroon pang nagpa-contest para sa sobrang kaba. Panay ang pag-pop ng message na ito sa tuwing sinusubukang mag-log in ng Meta users. Kaya ang ilang netizens problemado dahil nakalimutan na ang password ng account nila. Kabilang na riyan ang mga awit na si Aiza Sigera na hindi na maalala ang password sa daming beses na nagpalit siya. Hindi rin naman mawawala ang mga namroblema sa jowa nila. May isa na hindi pa kanya nakapagsabi ng good night sa kasintahan, habang may isa na naudlot ang panunuyo sa girlfriend. Habang ang ilan may naisip na dahilan kung bakit saglit na na-down ang Facebook. Pero dahil likas sa mga Pilipino ang pagiging masayahin, marami sa mga netizen ang idinaan na lang sa memes ang nangyaring glitch. Ang ex-owner na si Elon Musk hindi rin nagpahuli sa pagpo-post ng meme. Tila may banat din ito sa katunggaling kumpanya. Pasado alas 11 ng gabi nang magloko ang Meta apps na agad ding naibalik matapos ang higit 1 oras. Sa isang post, humingi ng paumanhin at nagpasalamat ang Meta sa paghihintay ng kanilang users. Tiniyak din nito na inayos ang problema sa pinakamabilis na paraan para sa mga naapektuhang users. Gayunpaman, wala pa ring ibinibigay na detalye ang kumpanya kung bakit nagkaroon ng aberya sa kanilang serbisyo. Okay, so mga kababayan ko, correct me if I'm wrong, na mukha yatang mababaliw dito yung mga kababayan natin kapag wala pong Facebook, mga kababayan. Correct me if I'm wrong, di ba? Kitang-kita ho natin kasi ka talagang nag-viral, mga kababayan, nag-trending po. Parang feelings natin na naging part na po sa ating life yung Facebook, mga kababayan. Parang hindi natin kaya po, o sila nga pala, parang hindi nila kaya na walang Facebook, mga kababayan. So dahil nga nag-trending po yung Facebook, ngayon, mga kababayan, nanawagan sila na sana daw ibalik yung Friendster. Alam ba, siya nga pala sa ating mga viewers dito, ng mga seniors, alam nyo ba, kilala nyo ba yung Friendster? I'm very sure, kilalang-kilala po kasi luma yung, mga kababayan eh. Yun po ay isa sa una, di ba? Merong MySpace, mga kababayan. At saka ang katungkulay po ng MySpace, yun po ang Friendster. Naalala ko kasi yan, nung estudyante po ako doon sa Cebu, mga kababayan, sa Cebu City, college time nga pala, yan po ang aming ginagamit, yan po ang Friendster. Napaka-simple lang po na applications, mga kababayan. So, kontra po sa ngayon sa Facebook, siyempre ang Facebook, napaka-ano talaga eh, maka-high-tech na eh. Pero una pong sumikat, mga kababayan, yun po ang Friendster. So, memories talaga, may mga good memories po sa panahon po ng Friendster kasi nga, siyempre, ulit na ulit pa si Sir Ivan. Ulit pa sa Friendster. So, kaya nga nag-trending, mga kababayan, yung Friendster dahil po sa glitch na nangyari sa Facebook kagabi. So, anyways, for the, mga kababayan, before ito pupunta doon sa issue po ni Nino Marsaga, kasi nga, marami pong naghintay, mga kababayan, sa ating opinion dito at analysis tungkol po kay Nino. Maraming nag-message kay Sir Ivan. Halos sumabot yata ng mga 100. Kasi nga, siyempre, ang ating pong kababayan po, mga kaibigan po ng mga vloggers, kinontak rin po si Sir Ivan. Pero meron kong na-discover, mga kababayan, mamaya ho yan. So, una sa ating pag-usapan muna, dito muna tayo po kay Senator Amy Marcos. Kasi nga si Senator Amy Marcos kinuyog ngayon, mga kababayan. Well known pa talaga kinuyog man si Sir Amy. Since na yung napakahanap niya, mga kababayan, parang hindi natin siya maintindihan noon kung saan talaga siya dito saan dito siya nakapanig, sa Marcos ba or doon po sa DDS. Well, klaro naman talaga sa DDS siya nakapanig, mga kababayan. Pero dito po sa issue kay Quiboloy versus po sa mga witness or doon po sa mga biktima, very obvious talaga, ito pong si Senator Amy Marcos na doon siya panig kay Quiboloy, mga kababayan. Kahit paano niya dito, baliktarin, mga kababayan, ang kanyang mga sagot doon po sa mga media, sa mga reporter, kasi nga nabanggit dito. Well, siya nga pala, dito po sa video natin papakita, mga kababayan, kasi nga doon sa balita, may napansin ako na merong sa balita po, hindi in-include ang isa po dito sa kanyang mga nasabi, mga kababayan. Kasi nga, tinanong sa dito na isang reporter na baka daw yung sinabi dito sa stand po ni Amy Marcos tungkol dito sa kay Quiboloy, mga kababayan,
Sabi ng reporter na baka daw na maging iba po yung impression ng mga tao dito sa treatment po ni Kibuloy versus doon sa Socorro Issue Makabayan, yung kay Senyor Aguila. So dito po sa kanyang sagot, medyo pabalintong-balintong po at kitang-kita natin na talagang gusto niya at saka may concern pa siya doon po kay Kibuloy Makabayan. So for more details, let's watch this. Yes, kami ni Senator Robin talagang pipirma. Nagkasundo kami kagabi na pipirma kami para paatras itong contempt order. Kasi parang hindi naman siya tama at sa palagay ko, sasamahan kami ng iba pa naming grupo, si Senator Go, palagay ko, no? Sino ba kami? Teka muna. Senator Go, Senator Cynthia, ako, pero hindi pa yata kami umaabot ng kinakailangan na 8 votes o 7 votes para ma-withdraw yung contempt order. Pero mulat sa poll, talagang tutol ako sa pag-i-issue ng subpoena. Sino? Well, maraming dahilan at isa na doon yung pending na kaso sa Congress. Ayaw naman natin na kinukuyog ang mga tao. They have rights to due process. They have a right to defend themselves and against self-incrimination. Bakit hindi naman kinikilala? Yung ibang akusasyon napakatagal na, ba't ngayon lang lumilitaw ng sabay-sabay? Baka naman may nasa likod ng lahat na ito. Kaya gusto natin bigyan siya ng pagkakataon, higit sa lahat. Ang pagkaintindi ko, meron na rin mga kaso na pinila sa korte. Kaya't siguro huminahon tayo at wag naman natin na inaapi yung tao. Pagpapatawag kay Pastor Kibuloy, that's part of due process na paliwanag niya yung side niya. Oo naman, pero yung sabay-sabay mong kinakasuhan, pwede rin magdahilan na hindi naman dapat sabay-sabay. Higit sa lahat, may pending na sa court, pare-pareho naman yung paksa, bakit uulitin pa? How do you respond to observations na iba yung magiging trato kay Apollo Kibuloy and then doon kay Senyor yung sa Surigao, Senyor Aguila? Hindi siya na-contempt, kahit na nag-attend siya, na-contempt siya kasi sabi ng mga senador, hindi siya nagsasabi ng totoo. Tama, pero straightforward yon. Walang kahalong prangkisa, walang kahalong issue mula sa US tungkol sa foreign exchange, walang kahalong sexual harassment at iba pang kaso mula sa ibang jurisdiction. Magulo ito Kaya nagugulat kami, ba't naman sabay-sabay? May kumukuyog ba? See, tingnan niyo Makabayan, mas may concern pa siya doon kay Kibuloy kasi nga ayaw niya na kinukuyog na yung tao, dapat bigyan dito ng due process yung tao Makabayan. Wala bang due process na nangyari dyan sa hearing po kay Kibuloy? Diba mga kabayan, pinagbigyan pa nga si Kibuloy na umattend doon para po idepensahan ang kanyang sarili Makabayan. Wala bang due process? Pero doon po sa kanyang sa kanyang sagot po tungkol doon sa sitwasyon po ni Kibuloy versus doon sa taga Surigao Makabayan sa Socorro, yung pong si Senyor Aguila, di ba? Nagkabalintong-balintong po ang kanyang sagot doon, pabalik-balik at saka ibinalik niya yung sinabi niya na ayaw niya daw na kinuyog ng tao, dapat bigyan po ng due process. At saka parang nakaawa ng Makabayan, di ba? Naawa siya kay Kibuloy, samantalang sa kanyang kapatid na si PBBM, ating presidente, hindi siya naawa Makabayan na halos po tinitira si PBBM, kinukoy lagi si PBBM, sinisaraan si PBBM, pero meron ba siya dinipensahan ba niya Makabayan? Di ba? Doon talaga siya nakatuon po ang kanyang atensyon doon po sa kabilang kampo kasi siya po ay isang makadidiis Makabayan. Pero kita naman ho natin kung bakit siya takot dito. Like for example, sila po si Robin Hood Padilla, sila si Villar, kasi nga, ito pong si Amy Marcos Makabayan, kasi nga siya po ay re-electionist. At syempre, may plano po siya na tatawo po sa next na election at baka in the future, sa higher position Makabayan, so need niya ang suporta po ni Kibuloy. Kasi nga, makapagbigay dito ng marami pong boto, like mga 4 million plus yata yung membro po ni Kibuloy Makabayan. So malaking number ho yan, 4 million.
Kaya nga, takot na takot po itong si Senator Amy Marcos. Pero siya po dito'y kinuyog mga kabayan. Kinuyog siya ni Attorney Claire. So for more details, let's watch this. And naku partner ha. Ano? Oo, so hindi lang si Senator Robin ngayon ang halata? Hindi. Sorry naman. Halata? Kala ko halata. Ang humihiling na wag nang ipa-cite in contempt si Pastor. Sabi nga rito sa balita, magtutulungan sina Senator Robin Padilla at Senator Amy Marcos upang i-overturn o baliktarin ang motion na i-cite in contempt at pagpapaaresto ni Senator Risa Ontiveros kay Pastor nga. Sabi ni Senator Marcos, nakausap na sila ni Padilla, ni Senator Robin. At nakasundo nga sila na lalagda para may atras ang nasabing motion ni Senator Ontiveros at sisikapin nila na makakuha ng 8 boto para hindi maituloy ang citing contempt kay Pastor. Posible daw rin, posibleng pipirma rin niya sina Senator Bongo at Senator Cynthia Villar na miyembro din ng komite. Talaga? Okay, oo. Nag-make face ako. Nagpa-cute face pala ako. At naniniwala ang senadora na maraming dahilan para hindi maipa-cite in contempt si Quiboloy. Una, ang nakabinbin itong reklamo sa Kamara at mga kaso nito sa Korte. Okay. Dagdag pa ni Senator Amy, dapat ipaubayan na lamang ito sa Korte ang mga reklamo. At huwag na sana itong apihin. Maaring baliktarin ang majority ng mga miyembro ng komite sa loob ng 7 araw. Pwedeng gawin yun. Pag siyempre, gano'n naman di ba? As a rules. As a rules. Pag majority ang nagdesisyon, pwedeng mangyari. Mabaliktad. Oo. Kung ano yung mga order gusto, of contempt. Kung ano yung gusto nilang mangyari. Okay. Sa partner, ibig mo ba sabihin, wait lang, nag-request na ba si Pastor Quiboloy na virtual? Meron ba siyang request for a virtual? Well, as far as I'm concerned, wala naman akong natatandaan part. Basta ang sinabi ng pastor, meron siyang mga banta. Oo, teka lang diba? Doon sa kanyang YouTube, sinasabi niya, kaya nga siya nagtatago kasi may mga banta siya sa buhay. Pwede bang i-considera yon? Tingin ko, doon sa punto na yung partner, sa punto na yon, kung ako si Senator Risa, yalaw ko. Go na. Virtual. Oo. Diba? Basta nasa Pilipinas siya. Oo. Diba? Kasi partner, official to So, kung inalaw mo sa ibang witness mo mag-virtual, edi okay lang i-allow mo si Pastor Quiboloy na mag-virtual. Diba? Okay, sa akin, okay yung sinabi ni Senator Tolentino, umapil siya kahit virtual. Pero kasi partner, ang sa akin, kung napanood mo yung press ko ni Senator Amy, halatang-halata mo naman kasi partner, natututulan talaga niya. Parang si Senator Robin. Okay. Ang katwiran kasi na nadinig ko kay Senator Amy, dapat daw may due process. Due process na para daw na sabay-sabay yung kaso or yung reklamo, tapos may court case na daw. Alam mo kung kaharap lang si Senator Amy, ang sarap i-cross-examine niya. Kasi lalabas talaga kung ano yung motibo niya. Diba? Kasi unang-una alam natin, re-electionista partner. She needs votes. Bakit? Pang ilan ba siya sa survey? Si Senator Amy. Kailangan niya yan. May program na nga siya. Pinopromote. Diba? Sa akin lang, wag niyong, yung dapat na lumabas ang katotohanan, partner. Di natin sinasabi na yung katotohanan sa mga nagreklamo. Ang katotohanan pwede na kay Pastor Quiboloy. Pero wag niyong i-hinder. Wag niyong parang hadlangan na lumabas yung katotohanan dahil lang sa politika. Ramdam mo naman, partner, na may kinakampihan siya. Start pa lang, partner. Start pa lang. Anong sabi niya? Unang tinanong sa isang interview,
Senator Amy, si PBBM nagre-request na kay Pastor Kibuloy kung pwede na umattend na ng hearing, 'di ba? Pero anong sabi niya doon sa interview na 'yon, partner? Naaawa siya sa SMNI and naaawa siya kay Pastor Kibuloy. Oo. Tandaan niyo mga kayubi, namutawi ba sa bibig ni Senator Amy na naaawa siya doon sa mga biktima di umano ni Pastor Kibuloy? Meron ba siya nasambit? Wala. Diba? Kasi, kung pakikinggan niya lang, tapos ito pa sabi niya, partner, hindi nga siya sigurado kung in aid of legislation yun. Aba, teka lang. Yung bang pag-hearing mo sa tungkol doon sa PI at paggisa-gisa kay Laonyate ng pirma, in aid of legislation ba yun? O meron ka lang din gustong tumbukin? 'Di ba? Para ipakita na behind dito si House Speaker. 'Di ba? Pare-pareho naman kayo ng agenda diyan eh. 'Di ba? Hindi mo pwedeng sabihin, Senator Amy, na ang ginagawa ni Senator Risa hindi in aid of legislation. Bakit hindi mo masasabi? Hindi ka naman kasi nakikinig sa hearing. Wala ka dun. 'Di ba? Hindi mo napapakinggan kung ano yung sinasabi ng mga nagrereklamo. Kasi bakit? Parang ang pinakikinggan mo lang yung awa mo kay Pastor Kibuloy. 'Di ba? Hindi dapat ganoon, partner. Pag ikaw ay senador, nanalo ka na. Ang loyalty mo hindi na doon sa taong nagbigay ng tulong sa iyo o yung aasahan mong tutulong sa iyo sa susunod na eleksyon. Dapat sa tao. Maging neutral dapat. Ang kailangan natin dito, partner, mga neutral na senador. Oo. Baka mayroon din silang mga nakikita dito na ibang motibo sa pagdinig na ginagawa ng komite ni Senator Risa. Di sabihin niya kung anong motibo, partner. Una, sinabi niya lang, hindi naman sigurado kung in aid of legislation. Then prove it! Oo. Meron nang sinasabi si Senator Risa. Diba tayo nga? Kahit hindi tayo nandoon sa Senado. Sabi ko, pwedeng gumawa dito tungkol sa anong dapat ipagbawal sa pag-create ng foundation. Ano ang limitasyon ng mga volunteer sa simbahan? Ano at magkano ang dapat isweldo kung nagbo-volunteer? Pwede itong gawing batas, partner. Diba? Pero wala Tapos, i-prove mo na hindi yan in aid of legislation. Kasi, sabi nga natin, kapag gobyerno ang gumagawa, may presumption of regularity. Kayo, lalo si Senator Amy, na in doubt kung in aid of legislation to, di sumaliksik ka ng anumang ebidensya na ito si Senator Risa, naninira lang. Diba? Sa katandaan natin, partner, wala pang kasong naisasampa. And, partner, may Supreme Court decision na to, na kahit may kaso na nakasampa, pwedeng idinig, pwedeng dinggin pa, at maimbitahan sa Senate hearing basta in aid of legislation. Ang dapat kasing gawin ni Pastor Kibuloy at ng mga abogado niya, partner, sinabi na natin to, punta sa Supreme Court, tapos doon sila magpahayag at humingi ng desisyon na itong ginagawa ni Senator Risa ay hindi in aid of legislation. So hindi pwede si Senator Amy lang mag-decide dito na hindi ito in aid of legislation. Tapos sasabihin mo na tututol kayo sa subpoena and at the same time tututol kayo do sa pag-issue ng warrant of arrest. Pero sabi nga sa kanya, partner, bakit to sa Socorro? Sino yun? Si Commander Aguila. Sino? Yes. Tama ba? Diba? Senyor Aguila. Senyor Aguila. Dumating pa yan, partner. Dumating pa sa hearing. Yun. Ano bang nangyari doon sa... ayaw nila nung nadidinig. Nasagot. Anong nangyari? Contempt, kulong. Ito nga, hindi pa dumarating. Tapos ganyan kayo kaprotektado. Diba? Defender, protector. Huwag naman ganon. Hindi naman natin sinasabi na bias na tayo against Pastor Kibuloy. Ang sa atin lang, partner, maging balanse kayo kasi mga senador kayo. Diba? Ito pa sabi niya, partner. Mag-e-effort siya. Mag-e-effort sila. Maybe it's Senator Robin. Mag-e-effort sila. Para makuha yung votes, majority. Para hindi na mapawaran si Pastor Kibuloy. Di laki ng ulo ni Pastor. Meron siyang tagapagtangkol. Kahit
wala siya doon sa loob ng Senado. Sino-sino ba mga miyembro? O sige, partner, isa-isahin natin. Chairperson, ito yung committee on Women, Children, Family Relations, and Gender Equality. Ang chairperson rito si Senator Riza. Okay, next. Vice Chairperson Senator Nancy. Okay, partner, isa-isahin natin. Si Senator Nancy, pipirma o hindi pipirma? O, sasang-ayon ba siya na mag-warrant o ipapa-reverse niya? Wala naman pa tayong naririnig. Partner. May ano na ba siya? May mga sinasabi na ba siya patungkol rito sa issue kay Pastor? Una. May nilabas na ba siyang statement? Wala pa. Pero I hope, partner, mali. Ito naman sa atin hula lang. Analysis lang to. Una, interesado ba siya sa hearing o hindi? Lumalabas hindi. Wala pa siya inaatenan. Kahit wala siyang sa nakikita ko, partner, parang wala naman siya kasabay na inatenan hearing, pero wala siya. Di ko rin naman alam kung may official function siya inatenan abroad. Pero sa lahat ng hearing, wala siya. Vice chair pa naman siya. Pangalawang reason, partner, na pwedeng pumabor siya kay Pastor Kibuloy. 2010 yata, partner, for the senatorial election at that time, ng 2013, kung di ako nagkakamali, in-endorse siya ni Pastor Kibuloy. Nandun ang pangalan niya. So kung in-endorse ka ba, may utang na loob ka. Hindi ka kakalaban. Diba? And at the same time, politiko na to si Senator Nancy. Kahit hindi yata ito re-election is for this senatorial 2025, may tatakbuhin at tatakbuhin pa yan. Or kahit pa paano, may mga kamag-anak ito na politiko. Diba? Nakatikim na siya ng endorsement mula sa KOJC. So, mukhang malabo siyang pumanig kay Senator Riza. Sige pa, next, partner. Okay. Vice Chairperson din si Senator Riza, si Senator Pia. Senator Pia, partner. Si Senator Pia, in-endorse siya dati ni Senator, ni VP Sara. Dati. Sa hukbong pagbabago? Hukbong ng pagbabago? Partner? In-endorse siya noon. Okay. So, kung in-endorse siya nito, at si Alan Cayetano ay malapit din kay dating Pangulong Duterte. At si Pangulong Duterte ay konektado kay Pastor Kibuloy. Tingin mo ba sasawayin nila to? Diba? Pwedeng hindi siya kumampi kay Senator Riza. At re-electionist din si Senator Pia. Diba? So may connection You can connect the dots. Diba? Next, sino? Senator Cynthia Villar. Vice Chair din. Hello. Ng committee. Senator Cynthia Villar, mga kayubi, friendship ni Pastor Kibuloy. Inamin niya to sa isang talumpati, partner. Sa isang gathering ng KOJC, sinabi niya na close sila ni Pastor Kibuloy. Pati pagka mga birthday celebration, nandoon siya. Pumupunta siya. Yes, saka minsan, ini-invite din siya ni Pastor Kibuloy kapag ka meron silang gathering. Yung mga miyembro. At siya ay magbibigay ng message, ini-invite siya. Sige, next. Definitely, kampi ito ni Pastor Kibuloy. Next. Senator Grace po. Senator Grace po ay in-endorse din kasabay ni Senator Nancy. And at the same time, partner, nakakapagtaka rin naman na bakit hindi natin nakikita ang mukha ni Senator Grace po sa hearing na to. Babae pa naman sila. Diba? Halos puro babae naman yung mga miyembro rito, partner. Dito sa komite. Yung members naman, Senator Amy, Senator Robin. Wala na yan. Okay. Ano yan? Sigurado na yan na pabor kay Pastor Kibuloy. Senator Raffy. Ito. Si Senator Raffy, partner. Sige, basahin natin siya, ha? Hindi siya kumikibo, di siya umaaten. Sabi ko nung unang isip ko dyan, play safe. Kasi, kung tatakbo siya sa higher position, sa susunod na mga taon, iniisip niya, pwede niyang isipin na makakatulong sa kanya yung mga miyembro nito. Kasi millions din ang miyembro nito, partner. Pero, inisip ko hinihintay ko ngayon ang magandang aksyon ni Senator Raffy. Bakit, mga kayubi? Kakampi ng inaapi. Yun yung kanyang battle cry. Okay.
He's known for that. Oo. So, kakampi ng inaapi, hindi ba dapat mas makialam ka dito? So, hindi natin alam, kasi hindi naman siya in-endorse ni Pastor Quiboloy, partner. So, wala pa siyang utang na loob. Noong nakaraan. Pero in the future, di ko alam kung dapat siyang magkaroon ng utang na loob. Kung kakailanganin niya yung tulong ng SMNI, ng KOJC. So, dapat mas tignan natin ano ang ikikilos ni Senator Raffy dahil siya ang kakampi ng inaapi. Diba? Yung mga yung mga last resort, yung mga tipong wala ng pag-asa, pagtungkol sa gobyerno ang pag-uusapan, o di pa, amuyin niya, meron bang mapapala itong mga biktima di umano sa Senado na mga taga-gobyerno? Mukhang inaapi yata. O di dapat, sugod si Senator Raffy. Diba? Tingnan natin kung kikilo si Senator Raffy. Hintayin natin yon. Si Senator Bongo kasama. Okay, so mga kaabayan ko, itanong lang po natin dito, survey. Sa tingin niyo po kay Senator Raffy Tulfo, saan siya papanig mga kaabayan? Kay Quiboloy ba o doon ba sa mga biktima? So what do you think po? Please comment down below. Saka isa po natin, nandyan kasama natin si Erlinda Uyama, Harto Florife Gumapak, Alexander Otrera. Nandyan rin po si Marilyn de los Santos, Jelen Quezon, Angelita Holsinger. Kasama rin po natin si Teresita Tumaliwan, Nonoy Floren Hills, Billy Chu, Harto Ninita Payao, Harto Nori Tabio, nandiyan po si Sander Ford, ang basher ho natin. Harto John Kuan, nandiyan po si Mayets Cebuhano, nandiyan po si Felix Frank Dolfo Akong, and Harto Lalin Di Pasukat, Rodel Aglipay, isa rin po natin si Christina Dapitan. Hi to biyahe ni AJTV from South Korea, Helen Cabayao, Romeo Puyat Jr. from Negros Oriental, nandiyan po si Rosalinda Ilopre from Tondo, Manila, and hi to Ashen, Evelyn Garcia, and hi to Rodolfo Rabor of Tansa, Cavite. Shout out kay Jimboy Rafael of Cute Pardos, Cebu. Okay, so mga kababayan ko, before ko po magbigay po sa ating opinion at analysis dito, iklaro ko lang po, ulitin ko lang po, kasi nga, siyempre, ma-call out natin dito yung Regional Director po ng NCRPO, yung nakalimutan ng pangalan mga kababayan. Kasi nga, doon po sa kanyang sagot sa reporter from SMNI, tinawag niya kasi na hausaw daw itong si Nino Barsaga mga kababayan. So, we assume na hindi niya po kilala, pero ipakilala natin sa kanya mga kababayan kasi nga, meron po akong nakita na vlog po ni Nino Barsaga sa kanyang old mga kababayan. Okay, so ipapakita ko muna sa inyo yung pong kinausap po ng taga SMNI reporters, pati po ng mga vlogger magkakabayan na mga DDS kasi nga natagpuan nila, nakita nila yung lungga po kung saan nagtatambay yung pong in-interview po ni Nino Barsaga makakabayan na nareklamo sila na hindi daw sila nabayaran, and after that ipaparinig ko sa inyo ang ating take dito po sa kanilang mga sinabi. So for more details, let's watch this. Kasi lilinisin ko lang yung pangalan ko. Lilinisin yung pangalan nyo. Dapat hindi ganun yung ginagawa nila para manira ng tao. Oo, pero halimbawa bakit mo naman tinanggap yung pera na 100? Taga rito rin kasi kami, wala kaming mga bahay Siyempre, bilang kapal sa 100, pumayag na kami. Oo, pero alam nyong mali din. Oo, mali. Oo. Mali, pero ang dapat ang sisihin dyan, yung nag-vlog. Oo. Diba? Kasi hindi man sana kami sasama dyan kung hindi siya nagsabi. Gusto ko lang mali sa pangalan ko. Dapat humarap din siya. Oo, kasi kumakalat din yung kayo sa social media, di ba? Pati sa pamilya ko, yung hiya na nga ako Di ba? Dapat, ang sisihin dyan, yung kumukuha ng video. Basta alam ko, kalbo yun tapos yung assistant niya, si Edgar. Oo. Dapat sisihin nila yung tao. Kasi sa mga kasamahan ko dito, kinuha lang kami dito. Yun na nga, akala ko kasi kung maganda, hindi pala maganda. Kaya nagtaka nga ako kung bakit ganun, na kumalat ka agad. Okay. Sige, at least nalinis mo yung pangalan. Ilinisin natin yung pangalan mo ngayon. Sa lahat na nanonood ngayon, dapat huwag niyo husgahan yung tao na binayaran lang kami. Dapat sisihin dyan yung kumuha sa amin ito ng video, pati yung si Edgar. Kaya ko naman ituro sila Pero kung alam ko lang na panirampuri lang pala yun ba't tatanggapin ko? Correct. Diba? So, kadali lang yun
Oo. Linisin. So tinuruan kayo kung Oo, ano tinuruan sasabihin? kami kung ano sasabihin. Dapat linisin din yung pangalan namin. Hindi yung kami lang maglilinis. Dapat siya rin magsasalita. Ngayon, okay na yan. Malilinis na rin yung pangalan nyo ngayon dito. Hindi namin alam na panilang puri pala kay Pastor yun. Dapat kung alam namin panilang puri yun, puta tatanggapin namin yun. Dapat kung mga ganyan, bigyan proteksyon yung mga tao para lumaban sa taong putang ina yung hayop na yan. Pwede pa kayo-describe sa amin kung ano yung suot niya nung araw na yun? May nakalogo sa kanyang pulis. Pulis daw siya. Ano siya, yung nakalagay doon na team police, tapos may ano siya, logo ng police dito, dalawa, naka-white. So ibig sabihin itong kalbong na to, nagpapakilala na police? Oo. Team leader daw siya, team leader. Putang ina, kung makita ko dito, bugbugin ko ito ng hayop na yun eh. Manilang puri pa lang yung ginagawa yun. Kung alam namin, bakit papayag kami sa 100 lang. Diba? Ang gusto lang malalaman namin, bigyan kami proteksyon ng mga tao para madiin ang hayop na yan. Yun ang gusto namin. Sabi nga na, briefing kami sir, ganun din na, briefing kami. Sabi nilang ganun, kunyari, taga-Tarlac ka, sabi sa akin ganun ha. Kunyari, bibigyan kayo ng 2,000, para sa akin yun ha. Tapos kunyari, 300 lang binigay sa'yo, kunyari nagalit ka. Tapos ayun na acting, tapos bigyan kami tig-100. Acting lang yun sir, acting. Sino yun lapit sa inyo, boss? Iwan ko sir, hindi sino yun, lalaki na yun. Pwede pa describe yung mukha? Kalbo. Tapos ano siya, crime watch siya ng PNP. May naka white t-shirt na may logo ng PNP. Kalbo? Oo. So anong unang pinagawa, boss? Yun na yun sir, binraping muna kami. Tapos sino nang bigay ng white t-shirt? Kasi naka-white t-shirt din. Yun sir, galing sa kanila sir. Tapos 2 piraso na yun sir, 2 piraso. Salitan lang kami. Pagkahubad, tapos salit na naman, bigay 100. Pero alam mo ba na i-upload sa social media yung... Hindi po, sabi kasi kunyari lang daw eh. Kunyari nga daw, sabi sa akin, raping muna kami kunyari. Taga-Tarlac ka, sabi sa akin, sige. Kunyari, ganito lang, 2,000 ang bigay, tapos 300 lang yung bigay ko sa parang acting lang, parang kunyarian lang. Ganun lang kadali, may 100 agad kayo, 10 kami. 10 kayo na? Oo. Pwede pa pasabi lang sa camera, pa-describe lang yung mukha, tsaka yung nung lumapit sa inyo. Kalbo yun sir, kalbo yun kanina. Kalbo? Tapos, magkano yung binigay sa inyo? 100. 100 lang. Bakit nyo naman tinanggap yung wala sir ganoon na naman daw sir pang merienda, ganoon lang. Magkano binigay sa inyo? Binigyan naman pangkain. Ha? Binigyan naman pangkain. Pangkain? Magkano? 100. So paano yung yung mga sinabi niyo dun sa video? Tinuro lang. Ha? Tinuro lang sa Tinuro lang sa inyo. Sino yung lumapit sa inyo? Sinabi mo. Ano pangalan nun? Alam mo? Vlogger din. Pero dito na kayo nakatira. Dito rin kayo tumatambay. Pero anong sabi sa inyo na magsalita daw dun sa video? Siya nagturo dun sa mga sinabi niyo dun sa video. Ano yung sinabi niya sa inyo? Basta nakalimutan naman sinabi. Sandalan binigay sa amin. Pero pagkala naman binigay sa amin, walang sinabi. Yun lang naman eh. Pero yung sinabi niyo dun sa video, ano yun? Siya nagdikta? Oo, siya. Ano yun? Nakasulat or sinasabi lang? Hindi nakasulat yun. Basta sila bigyan ng sandalan. Hindi naman ako binigyan, marami lang naman kami. Hindi lang ako. Yung t-shirt na puti kasi naka-white din kayo, saan galing yun? Sa kanya. Sa kanya din? Oo, sa kanya. Ano yung suot ng araw? Ano yung suot niya nung araw na yun? Naka-police na uniform siya? Hindi, parang naka-t-shirt lang. Parang t-shirt lang siya. Ganyan na. T-shirt lang siya. Pero alam mo ba na in-upload niya sa social media yung mga sinabi niyo? Nagalit na yung mga taong bayan kasi hindi totoo. Hindi naman So hindi niya sinabi na i-upload? Hindi naman. Wala naman siya sinasabi na galit sa wala naman siya sinabi. Pero alam niyo na ngayon na viral kayo ngayon sa social media dahil mas sa mga sinabi niyo na hindi totoo. Hindi naman alam na basta in-interview lang kami, yun ang sinabi sa amin, in-interview lang naman kami.
Di namin alam na masama pa rin na ano, sa social media. Di namin alam na. Bakit yung tinanggap yung 100? Eh sabi niya, pangkailan daw. Yun lang naman, wala nang iba, yun lang. Yun lang. Tsaka, di mo alam na masama yung ginawa, hindi naman namin alam eh. Tsaka wala rin kami alam, basta tinawag lang kami. Huwag kayo mag-alala boss kasi ito yung hahabulin ng batas ngayon. Malinis kayo. Okay, so mga kababayan, may napansin ba kayo doon sa last na in-interview? Di ba sabi lang, huwag kang mag-alala boss kasi nga ito yung habulin daw ng batas, hindi kayo makakasuhan dito. Marami kasi pumasok sa isip mga kababayan at marami tayong tanong, paano nila nalukit po yung mga tao na yan? Di ba? Yung una natin maiisip, paano kinalukit niyan? So probably, baka kilala na mga kababayan. And second, 'di ba doon po sa 'di ba yung last po na part, sabi niya na wala na sila mag-aalala kasi hindi sila kakasuhan kasi ang ang habol dito, yun pong si Nino Barsaga makabayan. Ang ibig sabihin, nung dumating na po yung tempo ng ng mga taga KOGC, ito yung aking analysis makabayan na baka siguro sila po tinakot dito. Baka before po nila binidyohan, sinabihan sila na kapag hindi sila babaliktad dito, kakasuhan sila ng KOGC makabayan. Correct if I'm wrong. Diba? Kasi nga napapansin natin yung kanilang mga even though yung last po na interview makabayan, hindi nga nag-coincide doon sa dalawa po na una pong tinanong. Kasi nga, diba? Dinescribe nila si Nino Barsaga kalbo. Then ang sinuot makabayan, naka-white down na merong PNP. Pero yung dalawa yon pareho yung sinabi nila. Pero yung last makabayan, iba ang sinabi. Kasi sabi po ng lalaki na yon na nakasuotan daw ng t-shirt, yung pong si Nino Barsaga makabayan, walang print na sinabi, basta plain t-shirt lang po. 'Di ba? Doon pa lang malusutan 'yon ni Barsaga Magabayan. And also, doon po sa mga tao na 'yon, may problema na talaga sila at may pwede silang baliktaran makabayan. Bakit? Kasi nga, first and foremost, sinabi na nila na sila po'y binayaran makabayan. Pero sabi nila doon, hindi daw nila alam na paninirang puri daw ang kailangang gawin doon po kay Pastor Kibolo makabayan. Hindi nila alam na paninirang puri ang kailangang gawin or paninira makabayan. Unang-una, binigyan silang pera. So, meron ng intention makabayan. Doon po sa mga taong binibigyan yan, siyempre mag-isip niyan, Bossing, ano bang gagawin natin dito? Bakit mo binigyan ng pera? Diba? Magtanong ka makabayan. And after that, sabi nila na meron daw binigyan sa kanila na script na ito po ang gagawin. So, ano ibig sabihin makabayan na alam nila na sila'y maninira dito. Sa script pang alang, sa sagot pang alang. So, alam na alam nila na sila po'y maninira makabayan. Pwede silang baliktaran po ni Nino Barsaga. And third, meron akong ipapakita sa inyo na isang balita makabayan na dito din natin malaman na si Nino Barsaga posible po na kakasuhan siya ng KOGC at posible po na siya po kakasuhan po ng kapulisan natin makabayan. And after that, sasagutin natin si Regional Director ng NCRPO, yung Pulis Makabayan. So for more details, let's watch this. Vlogger na sangkot sa umunoy tanim t-shirt sa rally ng KOJC, posibleng makasuhan ng cyber libel ayon sa PNP-PIO. Si Paul Montibon sa detalye ng balita. Maaaring maharap sa kasong cyber libel ang vlogger na si Nino Barsaga matapos na magpakalat ng maling balita sa gitna ng prayer rally na inorganisa ng mga taga-suporta ni Pastor Apollo C. Kibuloy ng The Kingdom of Jesus Christ sa liwasang Bonifacio sa Maynila araw ng Lunes, March 4, 2024. Sa kanyang video, ipinalabas nito sa kanyang malisyosong content na may ilang tao na binayaran di umano ng kampo ni Pastor Apollo para dumalong sa nasabing rally. Bagay na pinasinungalingan ito ng Kingdom of Jesus Christ at SMNI. Sa panayam ng SMNI kay PNP-PIO Chief Colonel Jean Fajardo, maaring makasuhan anya ng misrepresentation at cyber libel si Barsaga, partikular na ang pagpapakalat nito ng maling impormasyon o fake news laban kay Pastor Apollo. Pwede po natin siyang kasuhan po ng misrepresentation at kung nagsusuot pa po siya ng uniforme na identifiable po sa PNP ay panibagong kaso po yon sa illegal use of service uniform po ng PNP at kung may sinisiraan po siya na ibang tao at ginagamit po yung kanyang accounts po ay kung sino man po ang nabiktima na yun ay may kakapatid po silang magreklamo at sampahan po siya ng kasong cyber libel po. Samantala, tinawag naman ni NCRPO Chief Regional Director Police Major General Jose Melencio Nartates Jr. na hausyaw ang vlogger na si Nino Barsaga.
Ito matapos na pag-alaman na nagpapakilala umano itong official vlogger ng NCRPO. Ayon sa general, hindi konektado sa kanila ang taong ito. Yan yung tinatawag na house shot, di ba? Ipinaliwanag pa ng opisyal lahat ng kanilang vlogger ay lehitimong pulis at may guidance sa PNP sa tamang pangangalap ng impormasyon. Alam mo kung sino ang mga vlogger na? Yung mga pulis. Yung mga pulis ang vlogger ng PNP kasi pulis nga. Pero yung vlogger na civilian or outside sa amin, paano mo masasabi vlogger natin? They are on their own. Nilinaw rin ni General Nartates na hindi nila magagawa ang magpakalat ng fake news laban sa SMNI at kay Pastor Apollo C. Kibuloy. Naniniwala ang NCRPO na posibleng may ibang motibo si Barsaga sa pagpapakalat ng fake news kaugnay sa ipinost nitong mga interview sa kanyang vlog na may ilang taong binayaran ng kampo ni Pastor Apollo para dumalo sa isinagawang prayer rally sa Liwasang Bonifacio. Okay, so sasagutin natin mga kabayan, yung sinabi po na ni Police Colonel Jean Fajardo, yung spokesperson po ng PNP, yung babae, pati po si Chief Director General ng NCRPO na 'di ba sabi po ng Director General na hindi niya kilala po si Barsaga at saka house show daw yung vlogger ni makabayan. Wala daw hindi daw connected si Barsaga sa PNP kasi kilala niya yung mga vlogger po ng PNP makabayan. Pero alam niyo po, malusutan ho yan ni Barsaga. Bakit si Ivan? Kasi nga last year may nakita po ako na vlog po ni Barsaga makabayan. Last year pa po siya, that is July 22, 2023, sumasama na ho siya sa mga operation po ng kapulisan kasi siya po ay isang vlogger po ng Pulis Makabayan. Diba? Napansin nyo ba yan? Pero after po, just recently, meron po siyang inatinan po na isang founding anniversary ng Kapulisan Makabayan. That is 123rd founding anniversary. Nandun rin po itong si Barsaga Makabayan. So, yan po ang sinasabi nila na naka-wear po ng white shirt si Barsaga na meron pong PNP Makabayan at may logo po ng police. So, doon pa lang po sa founding anniversary po ng Kapulisan natin, kung hindi po official na vlogger po itong si Barsaga Makabayan, kasi nga nakita ko meron siyang grupo doon sa vlog Makabayan, meron siyang grupo, and I believe ito pong si Barsaga, siya po yung team leader ng mga vlogger na Pulis Makabayan. Diba? Pero hindi natin sinasabi dito na siya po'y pulis. Malamang siya po'y kinuha po ng Pulis Makabayan or nakipag-corporate or nakipag-cooperate siya doon sa kapulisan natin at saka nag-endorse siya sa kanyang sarili na maging vlogger po ng Kapulisan Makabayan. So probably hindi po siya kilala po ni Police Colonel Jean Fajardo, pati po ng Chief Director General ng NCRPO, ito pong si Nino Barsaga Makabayan. Hindi siya kilala. Pero kilala po itong si Barsaga sa lower position po ranking ng Pulis Makabayan. Kasi nga si Barsaga, marami siyang kakilala po na mga pulis. So yun po ang ating ebidensya na itong si Barsaga, tama talaga yung sinabi po yung dalawa na in-interview po doon sa ng SMNI na nag-wear po ng white shirt at may police po na logo itong si Barsaga Makabayan. So kung hindi po siya connected po sa police, sinita na sana siya Makabayan, di ba? Diyan pa lang po sa founding anniversary ng police sa police district, dapat sinita na ito pong si Barsaga kasi nga nagsuot siya ng white shirt na may police na logo Makabayan kung hindi siya dito konektado sa police. Diba? Correct me if I'm wrong. Kaya nga nasabi ko yan, kaya ho yung lusutan po ni Barsaga Makabayan. Kasi nga, siyempre, meron siyang kakilala po sa police at malamang meron po magsabi po or mag-witness na ito pong si Barsaga ay kasama-kasama lalaki at connected po dyan sa police bilang isang vlogger Makabayan. Okay? So, doon po sa mga interview po ng SMNI, dudang-duda talaga ako doon Siguradong sila po ay tinakot po ng KOGC Makabayan. So, what do you think po sa ating pong opinion dito tungkol po kay Barsaga? So, dapat na po natin ibalita dito kung ano ang ating nakikita Makabayan. Kaya nga sinasabi ko dito na opinion na po ang sinasabi dito, opinion na po at analysis, at yan po aking ipinakita po na ebidensya sa sign po ni Barsaga Makabayan. Pero siyempre, ang makapagbigay dito ng tama po na mga explanation si Barsaga pa rin Makabayan. Okay? So anyways, yan po ating mga nakalap na mga balitang ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share, libre din ang mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much.
At before natin tatapusin ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Magandang umaga, Panginoon ko. Salamat po sa pagbibigay mo sa akin ng kapayapaan at biyaya. Panginoon, naway samahan mo po akong lumakad, gabayan ako sa lahat ng katotohanan at bigyan mo po ako ng lakas sa aking kahinaan, pag-asa sa aking pag-ibigo at kagalakan sa aking pasakit. Ano man ang mangyari sa buhay, mangyaring hayaan akong maunawaan ang iyong mga intensyon sa likod nito. Hindi sisihin o mamaliing intindihin ka at maniwala na dapat mayroong iyong perpektong plano sa likod nito. Ngayong araw, nais kong hanapin ang iyong mukha sa aking buhay at magsalita at kumilos ayon sa iyong kalooban upang luwalhatiin ang iyong pangalan. Idinadalangin ko ito sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. So maraming salamat mga kababayan, and I hope to see you again on my next video. BBM Sara, BBM Sara, pagkakaisa patungo sa ginhawa. BBM Sara, BBM Sara, para sa kinabukasan naming mga bata. BBM Sara, BBM Sara, walang imposible na kapag nagsama-sama. BBM Sara.